Dahil na daw ang NBI at DFA para mahuli ang mga sangkot sa pagbibigay ng passport. Putragis yan. Mantakin mo, foreigner, may Filipino passport. Saan ka naman? Samantalang tayo, hirap na hirap tayo. Ang dami pang mga Pilipino na nagpapakasal. Nagpapakasal sa mga matatanda para lang magkaroon ng mga visa. Magkaroon ng mga documents o mga tawag dyan, yung PR. Permanent residence status dyan sa ibang bansa. Nagpapakasal pa tayo kahit nasa amoy lupa na. Makakuha lang tayo ng dokumento para tayo makapagtrabaho sa ibang bansa. Samantalang etong mga dayuhan dito, pucha, walang kahirap-hirap, nagkakaroon ng passport. Diyos ko po, kaya ito, pakinggan ninyo, mahihiya kayo dito. Humingi na ng tulong sa NBI at DFA ang Bureau of Immigration para malaman kung bakit may lehitimong pasaporte ng Pilipinas ang ilang dayuhan. Pinasisilip naman ng Department of Justice ang issue ng umunoy VIP treatment sa mga iligal na pumapasok sa bansa. Yan ang sanipuwersang tinutukan ni Cedric Castillo at Ivan Mayrina. October 3 nang arestuhin ng Bureau of Immigration ang 3 Pakistani national na may kaugnayan umano sa isang local terrorist group. Pero ang basihan ng pag-aresto, overstaying o pagiging undocumented umano. Wala mang naipresent ng travel document sa pasaporte. May naipakitang lehitimong national ID ang isa, habang ang isa may driver's license na nagsasabing Filipino citizen siya. Kasunod... pero pag tinanong mo, marunong mag-Tagalog, hindi. Antindi, ibang klase talaga gobyerno natin. Sa totoo lang, ibang klase ang DFA, ibang klase ang NBI, ibang klase ang Bureau of Immigration, ibang klase kayo. Sobra. Sagad sa buto ang mga ka-incompetensan yung mga buwisit kayo sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po. Dito ng sunod-sunod na pagkakasabat sa airport ang mga dayuhang may lehitimong Philippine passport. Ito po talagang concern na ito is really siguro something na nakababahala. Isa po itong national security issue. We forward it to the issuing authority and to the National Bureau of Investigation upang maimbestigahan po at mahanap ang source nitong mga dokumentong ito. Hindi na bago mga dayuhang nahuhulihan ng Philippine passport. Ang pagkakaiba, lehitimo na at hindi peke ang mga hawak na passport ng mga nahuhuling dayuhan kamakailan. Yun ang nakakainis. Yung mga passport na hawak na okay lang kung galing sa Shopee katulad ng babaeng nahuli nung nakaraan. O kaya galing sa marketplace, kaya galing sa Recto. Hindi. Legit yung passport. Mayroong chip. Pag tinapat mo yung chip ng passport doon sa sa makina, lumalabas talaga yung information nung may-ari nung passport. So, ibig sabihin, talagang legit na nag-apply siya. Pucha, wala siyang asawang Pilipina. Bago lang siya sa Pilipinas. Tapos meron siyang passport ng Pilipinas. Walang hiya naman talaga. Alam niyo, hindi na tayo magugulat yung mga Afghanistan na sinasabi nilang pupunta sa Pilipinas. Magugulat na lang kayo. May little Afghanistan na dito. Ayan, magugulat na lang kayo, tayong mga Pilipino, unti-unti. Masasakop na tayo ng mga yan. Magugulat na lang kayo, meron na tayong Gaza Strip dito sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po, sabi ko nga hirap na hirap tayong magkaroon ng passport. Ilang buwan yung minsan pupunta ka dun sa titingnan mo yung website ng DFA, wala nang schedule para makakuha ka ng passport. Magwo-walk-in ka minsan, abutan ka ng cut-off. Tapos putya, dayuhan, merong legit na passport, palakpakan. Palakpakan mga bossing. Ay nako, Diyos mio. Wag ganun, nakakatakot. Ano pa ba mangyayari sa atin kapag ganito nangyayari, puro kalokohan yung mga nagaganap. Sabi ko nga sa inyo hindi na to yung mga sekretary talaga ngayon sa gobyerno, ewan ko kung ano nangyari sa kanila. Puro sila bantag, puro sila tebis, ayan. Kahit dapat Pilipino lang ang nagkakaroon ng pasaporte ng Pilipinas. Bukod sa investigasyon yung sinasagawa ng NBI, nakikipag-ugnayan na rin ng Immigration sa Department of Foreign Affairs, ang tanging ahensyang may kapangyarihang maggawad ng Philippine passport.
It's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this, whether it be from the government or from the private sector. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Foreign Affairs Department. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pinasisilit na rin ang issue ng di umano'y VIP treatment sa mga iligal na pumapasok sa bansa. May nakuha rin siyang impormasyon sa... Ako, may nakuha ka na may impormasyon. Pa-interview ka na naman, baka mali na naman yan. Baka mali na naman yan, sir, presyuhan di umano para rito. May info kami na... may info ka na naman. Napakagaling pa naman ng mga info mo. Wala nang confirmation, basta may info, pasok. Narinig dito po, balabas ka agad sa bibig. Hindi pa kinukumpirma. Sa blacklisted persons na nakaka-travel out or in, 150,000 pesos na ang presyo. Naman ano lang yan, Baka naman yung parang buto lang ng Jollibee yan, May nakuwang patay bangkay dun sa septic tank, walang ulo, Nahukay na yung buong septic tank. Jollibee lang na buto yung nakita, tsaka pang-ahit. Ng isang escort service sa blacklisted persons. And you have to look at the structure again, may structure pa. Intindi, nagkaroon pa ng structure bigla, Oo, sabi nga ni Precious, hindi pa confirm pero nasa medyas na. Ay, structure ka agad, baka hindi nyo pa iniimbestigahan yan. Tapos, may nag-report lang, ipinamedya nyo ka agad, On how it happens. Pinaiimbestigahan na ng DOJ kung may sindikato sa loob ng Bureau of Immigration na may kumpas sa di umano'y escort service. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin daw si Justice Secretary Remulla kay Immigration Commissioner Norman Tansinco. Oh yes, okay pa naman. Siyempre, okay naman. Si Katapang nga, palpak, okay pa din Bureau of Immigration, daming kapalpakan dyan, daming nakawan dyan, okay pa rin Okay lang naman kung yun ang basis ng natin, ng competence. Yung pag-sablay, okay lang yan. But there are things that have to be addressed and answered. Hindi naman to overnight problem. This has been a problem for the longest time. Sa isang statement, sinabi ni Tansinco na inaalam na ng Bureau of Immigration ang galaw ng hinihinalang sindikato sa loob ng BI. Dinalaan din niya ang kanilang mga kawani na posibleng sangkot sa trafficking na mabigat ang parusa laban dito. Wala nang pag-asa yan. Sabi ko nga sa inyo, inalis nyo yung si Romualdez, inalis niya yung 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 OTA. Inalis niya yung taga OTA. Tama ba yung OTS? Inalis nila yun kasi yun yung nagresolba nung tanggal yung laglag bala. Tao daw, CPRD daw ang dating amo niyan ngayon tinanggal niyo yun. Bakit ngayon? Yung nasa BI, yung Bureau of Immigration. Tao nila, yung mga magnanakaw dyan sa Bureau of Immigration, ba't nandiyan pa yan? Bakit yan? Secretary ay Speaker of the House, hindi mo mapatanggal. Nung nakaraan, dyan sa Bilibid, mayroong mahabang baril, M14, Armalite, kung ano-ano pa. May nagpapasok pa ng buhay na baka. Bakit nandiyan pa si Bakit nandiyan pa si Katapang? Wala na. Huwag nyo nang lukoy ng tao.